sa paglaban sa korupsyon ay hindi talaga kakayanin to kahit bigyan nyo kami ng 100 bilyon piso ay hindi namin kakayanan labanan ng korupsyon. Wala raw nakikita sa ngayon ang ombudsman na aksyon ni Vice President Sara Duterte na dapat imbestigahan. Ayon kay Ombudsman Samuel Martires, may bulta rin siya sa opisyal ng Justice Department na nagsasabing dapat disiplinahin ng ombudsman ang vice-presidente. Tinitingnan na rin ng Office of the Ombudsman kung ang banta ni Vice President Sara Duterte laban kay Pangulong Bongbong Marcos ay bagay na maaari nilang aksyonan. Ayon kay Ombudsman Samuel Martires, magagawa lamang daw ito ng kanyang tanggapan kung makikita na ang mga aksyon ng Vice President ay ginawa bilang bahagi ng kanyang trabaho. Pero sa ngayon, as far as we are concerned right now, we have not seen any acts of the Vice President that we should investigate. Well, we do not find anything that is in violation of one, the Anti-Graft and Corrupt Practices Act, of any of the offenses in the revised penal code that is in relation to the Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Ang pahayag ni Martires kasunod ng sinabi ni Justice Undersecretary Jess Andres na may kapangyarihan din ang ombudsman na disiplinahin at imbestigahan si VP Sara. Sabi ni Martires kung ipipilit raw ni Andres na mag-imbestiga na rin ng ombudsman, I would advise Yosek Andres to shut up, to stop talking about the case, because one of the powers of the ombudsman is to take over the investigation of a case of any government investigative agency at any stage of the proceedings. Pinaalala ni Martires kay Andres ang nakasaad sa Section 15 ng Republic Act 6770 o Ombudsman Act of 1989 na may kapangyarihan ng ombudsman na imbestigahan at kasuhan ang kahit sinong public officer, empleyado, tanggapan o ahensya at maaari nitong i-take over ang investigasyon ng anumang ahensya ng gobyerno. Kahit sa halimbawa ngayon, she's being investigated for ATA, anti-terror law and grave threats. Pag ganun pong nature ng investigation, can you take over? If we find that the grave threats is committed in relation to office, these grave threats done in relation to the performance of her duties as Vice President. If not, that would be personal. And we have no jurisdiction over these things. Hinihinga namin ng pahayag tungkol dito ang Department of Justice. Ayon kay Ombudsman Martires, bukod sa investigasyon na gagawin ng NBI at DOJ, pwede ring i-take over ng Ombudsman ang investigasyong ginagawa ng Kamara kay Vice President Duterte. Iniimbestigahan ng House Committee on Good Government and Public Accountability ang paggamit ni VP Sara ng 650 million pesos na confidential fund ng Office of the Vice President at Department of Education. We feel that we have jurisdiction over these cases. We can request Congress to please stop and we'll take over the investigation of the case. We can do that, but as a matter of courtesy, we belong to different departments, branch of government. As a matter of courtesy, we'll tell Congress. Tugon dito ng chairman ng komite na si Representative Joel Chua, hindi investigasyon para sa kasong kriminal ang ginagawa nila. Yung sa amin kasi in aid of legislation yung sa amin. Yung nature ng aming ay in aid of legislation. Kaya magkaiba po yun. Dagdag pa niya, may separation of powers din daw ang hekutibo at legislatibo. Ang ama ng bise na si dating Pangulong Rodrigo Duterte ang nag-appoint kay Martires una sa Korte Suprema bilang Associate Justice noong 2017 at noong 2018 bilang Ombudsman. Kung i-take over man daw ng Ombudsman ang investigasyon sa anak ng dating Pangulo, hindi raw ito dahil sa utang na loob. I had never been close to President Duterte. I am not close to the President. Never had been close to the President. During that, 6 years term of the President, you can check the logbook of Malacanang, how many times I've been there. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Napansin ko po sa pag-design ninyo ng Office of the Ombudsman ng kanyang mga programs, I think you have four major programs. Sufficient na ba ang funding itong apat na ito? At kung
saan kayo doon ang posible pa maka-absorb pa ng more resources na programa so that we can improve the fight against corruption, Mr. Ombudsman? Good morning, Senator Pimentel. Maraming salamat sa suporta ninyo. Sa pananaw ko, sufisyente yung pondo ng Ombudsman. Pero kung sa paglaban sa korupsyon, ay hindi talaga kakayanin to kahit bigyan nyo kami ng 100 billion piso, ay hindi namin kakayanan labanan ng korupsyon. I must admit to you, Your Honor, this is not to destroy the office of the Ombudsman. But we ourselves are fighting corruption within the office. Hindi ko ipagkakaila yun. Kami mismo, mga katabi ko rito, we are fighting corruption within the office. So, hindi namin pwedeng sabihin na yung ahensya ng gobyerno yung corrupt. Dahil kami mismo may problema sa korupsyon. May mga empleyado rin po kami corrupt. Ang problema lang po ay hindi namin sila mahanapan ng konkretong ebidensya. Ginawa ko na lahat ang paraan, pero napakagagaling, hindi ho gumagamit ng cellphone, hindi ho gumagamit lang landline, nakikipagkita sa mga restaurant, sa isang Chinese restaurant na si Katalong EDSA. Hindi naman ho namin matap yung usapan dahil ayaw kaming payagan ng chief ng security. Marami ho. I mean, that's why I'm saying, kahit 100 bilyon ang ibigay ninyo sa amin, hindi ho namin kakayanin na labanan ang korupsyon. Sufficiente ho. The programs that were undertaken right now, the budget is sufficient. There is just one program which the Ombudsman has forgotten for the past 30 years or more. And that is to address the causes of inefficiency and red tape. Kung minsan ay gusto ko na magbitaw sa serbisyo dahil parang wala ho nangyayari sa laban ng gobyerno sa korupsyon. Kahit bigyan nyo kami ng 100 bilyon piso, ay hindi namin kakayanan labanan ng korupsyon. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Ang korupsyon po ay hindi titigil sa ating bansa. Not even during our lifetime. Unless we change ourselves, unless we change our values. Ang korupsyon po sa ngayon ay hindi mapaglalabanan ng batas lamang. All our laws on corruption are post factum, after the fact. Kailangan po natin ng isang haligi na magbabago po ng ating ugali. We have to introduce, as I'd always been saying, a subject from kindergarten until college on God-centered values formation. Kung magtuturo lang po tayo ng good manners and right conduct na hindi po nakasentro sa Panginoon, wala akong kwenta yon. Whether whatever is your religion, whether you're a Protestant, a Catholic, a Muslim, or what, kung lahat po tayo naniniwala sa Diyos, lahat tayo takot sa Diyos. Pero sa ngayon pong nangyayari ngayon, wala na tayong respeto sa Diyos, wala tayong respeto sa sarili natin. So not during our lifetime will be able to solve corruption. Ang corruption po ngayon sa Pilipinas ay nagiging endemic. Ang corruption po ngayon sa Pilipinas ay nagiging parang fashion, becomes a fad. Because money becomes power. And if you have power, eh talagang kailangan sikat ka. So, if you're asking whether nag-increase ito sa Bureau of Immigration, not only the Bureau of Immigration, tumataas po ang incidence ng corruption sa bawat ahensya ng gobyerno at magugulat po kayo na this incidence is not only in the Bureau of Customs and the Bureau of Immigration or in other departments. Mayroong mga departamento ng gobyerno hindi nyo akalain ay corrupt, akala nyo natutulog, pero mas corrupt pala yun sa ibang ahensya ng gobyerno na akala nyo ay corrupt. So sa mga nangyayari po ngayon, nababasa natin sa dyaryo, it only shows that
what we need actually right now to fight corruption, to stop these incidents of corruption, is to introduce a subject through a law, a good manners and right conduct subject that is God-centered. You just teach good manners and right conduct, forgetting about religion, then wala hong kwenta yon. Others would philosophize na there is separation between church and state. Yes, there is. But religion, this has nothing to do, or the separation of church and state has nothing to do in values formation. You want to have a good person, let that separation of church and state argument be set aside. Makikita naman po natin yon sa ating mga Katoliko, nagsisimba tayo mga naka-short pants. Mga nakasando yung iba. Hindi ho pang-insulto ko yan, pero totoo po yan. Because we have lost our respect for God. We have lost our respect for ourselves. We do not fear hell anymore. Wala hong impyerno sa iba sa atin. So gumagawa po tayo ng krimen sangayon po sa ating kagustuhan. So if we're talking about corruption, if we're talking about incidents of corruption, if it is increasing, Your Honors. Thank you very much. We cannot solve corruption, as I've said earlier, through the passage of laws. All I beg Congress to pass is a law making it mandatory, good manners and right conduct, but a God-centered good manners and right conduct subject. Take out that God-centered good manners and right conduct aspect, you will be a failure. I'll give you an example. Teacher ako sa isang barangay. Tuturo ako ng good manners and right conduct. Pero pagdadating ng hapon, mga alas 5, alas 6, nandun ako sa kalsada lasing, naghahamon ng away. Will my pupils, my students, believe me on what I am teaching about good manners and right conduct? No. But let good manners and right conduct be God-centered. Let our young, the youth, ipaano natin uli, yung pagmamahal sa Diyos, love of God, fear of God, which is absent nowadays. Hindi ko naman sinasabing religyoso akong tao. No, I am not. I am 10 times a sinner than a criminal in serving sentence in Muntinlupa. I am probably the #1 adulterer in this room. But what I am saying is, itemper naman natin to yung takot sa Diyos. Na bago natin gawin yun, matakot tayo sa Diyos. Diba? Why do you have this riding in tandem? It's all because about money. It's not just about corruption, but it's because we don't fear God anymore. We don't fear that there is hell. We don't even believe that there is hell. We don't respect ourselves. We don't respect the Lord. Whatever you conceive your God to be, you follow your God. Whether you call him Allah, Jehovah, or Lord, just follow the dictates. Because no religion teaches immoral things. No religion tells us that mabuti ang pumatay. Walang reliyon nagsasabing mabuti ang magnakaw. Wala eh. So let us have a good manners and right conduct subject that is God-centered. That's all I ask from Congress to do. A 1 hour a week to be taught by the ministers of the various religious organizations. The Iglesia ni Cristo has promised me that they will send their ministers to these various public schools to teach good manners and right conduct with God as the center of that. Okay sana yun. And I hope other religions will follow with volunteer. Kahit lang sa Katoliko yung sinasabi ng catechism, let's start with that. Let us start teaching the young to pray the rosary sa Catholics. Let us start teaching the young to read the Bible, as what the sponsor of this hearing this morning is. Wala, but I think we start it now, and for the next 20 or 30 years, we may not be in this earth anymore, but the fruits will come out after about 20, 30 years, and expect that to happen.
But we have to start it now, Your Honor. Thank you very much, Mr. Chairman. Kung minsan ay gusto ko na magbitaw sa serbisyo dahil parang wala hong nangyayari sa laban ng gobyerno sa korupsyon. Kahit bigyan nyo kami ng 100 bilyon piso ay hindi namin kakayanan labanan ng korupsyon. Gunggong! Barinig kita